Dearest Madam L. Salamat sa pagbigay ng oras para basahin ang aming kwentong pag-ibig ni Emelita at ito na ang last na kabanata ng kwento namin. Tinanghali ako ng gising kinaumagahan para nanibago ako sa kwarto na aking kinahigaan. Hindi familiar sa akin ang kwarto. Nagtaka ako kung bakit doon ako nakatulog, pero maalala ko palang umakyat ako sa isa sa mga kwarto sa bahay nila Emelita. Umuwi ako agad sa amin. Pagdating ko sa bahay, galit ang itsura ni Lola na kinumpronta ako kung saan daw ba ako nanggaling at inumaga ako ng uwi. Sinabi ko sa kanya, Madam L, na kila Emelita ako nanggaling at doon na din ako nakatulog. Galit na hinampas ni Lola ang lamesa at kulang na lang idot-dot niya sa kukote kong patay na ang babaeng tinutukoy ko. Pagkakain ko, dinala agad ako ni Lola Marta sa sementeryo at nasa harapan ko ang mausoleo ni Emelita, babaeng minahal ko ng sobra. Sa ibabaw ng nicho, nakapatong ang litrato ni Emelita at pilit na pinaunawa sa akin ni Lola na tigilan ko na raw ang kahibangan ko dahil si Emelita ay lula ko rin ito. Umiiyak si Lola sa harap ng puntod ni Emelita at nakikiusap na tigilan na raw ako at patahimikin. Nakiusap din si Lola na sa kanya na lang daw ibuhos ang galit at sama ng loob ni Emelita dahil siya naman daw ang may malaking atraso neto at hindi naman daw sa akin. Pagkagaling sa sementeryo, dumiretso kami ni Lola sa simbahan at pinausap niya ang pare na dasalan ang libing ni Emelita at pati na rin ang lumang bahay neto. Nadurog ang puso ko, Madam L, dahil saka palang tumino sa utak ko napatay na nga talaga ang babaeng minahal ko. Sumama din ako sa pagmesa sa lumang bahay at pati sa garden. Pinawisikan na din ito ni Lola ng holy water. Parang nung nakarang araw lang, nakatulog ako sa kwartong iyon na abot ng aking paningin mula sa garden na kinakatayuan ko habang nagmimesa ang pari. Kinagabihan, balisa na naman ako, Madam L, kaya naisipan kong lumabas sana at magpahangin. Kaya lang nasa sala si Lola Marta at nakabantay sa akin. Hindi na raw siya papayag na makapunta ako sa lumang bahay nila Emelita. Lumipas ang ilang araw, pumuntang bayan si Lola kasama si Kuya para mamili ng mga kakailanganin para sa birthday ng kuya ko. Hindi nila ako napilit na sumama sa kanila dahil nagkukunwari akong masama ang pakiramdam ko. Pagkaalis nila, nagpunta agad ako sa lumang bahay at doon sa kwartong tinulugan ko noon, doon ako pumasok. Di ko maintindihan ang sarili ko, Madam L, dahil kahit alam kong matagal nang patay si Emelita, hindi ko pa rin siya magawang kalimutan. Ginising na lang ako ni Emelita kinagabihan dahil darating na raw ang kanyang mga magulang para pag-usapan ang aming kasal. Galit ang mga magulang niya dahil nalaman nilang doon na minsan ako natutulog kahit hindi pa kami kinasal. Damay si Marta na pinagalitan dahil hindi daw niya nabantayan ang kanyang pinsan na si Emelita. Napag-usapan ng mga magulang namin na sa sunod na buwan agad ang aming kasal para mahinto na ang usap-usapan ng mga tao na kami nagsama kahit di pa kasal. Si Emelita ang nagplano ng lahat tungkol sa aming kasal, kung sinong mga ninong at ninang ang aming kukunin. At si Marta ang katuwang ni Emelita sa pagplano tungkol sa nalalapit naming kasal.
Habang wala sila si Emelita at ang kanyang mga magulang dahil namili sila ng mga kakailanganin sa nalalapit naming kasal, pinasok ako ni Marta sa aking kwarto. Nakainom na ito at inaya niya akong uminom kahit kunti lang. Celebration daw sa nalalapit naming kasal ni Emelita. Pinagbigyan ko siya sa gusto ni Madam L na mag-inom kami, at nung malasing na siya ng husto, pinagtapat niyang mahal daw niya ako. Naaawa ako kay Marta, Madam L, dahil maganda naman siya at mabait. Kaya lang, si Emelita talaga ang mahal ko. Bunga ng alak, may nangyari sa amin ni Marta nung gabing iyon. Pagmula noon, umalis na si Marta sa bahay nila Emelita at umuwi ito sa kanila. Napag-alaman ko na lang, buntis ito at ako ang ama. Sa susunod na buwan na ang kasal namin ni Emelita at binalita din niyang buntis na rin siya sa akin. Naguluhan ako ng husto, Madam L, dahil paano ko malusutan ang dinadala kang problema tungkol kay Marta at kay Emelita. At dahil maliit lang ang aming baryo, kumalat ang balita tungkol sa pagkabuntis ni Marta at alam ng mga tao na ako ang ama nito. At ang balitang iyon, Madam L, ay nakarating sa mga magulang ni Emelita at galit na galit silang pinatawag ako para kumprontahin. Halos wala akong mukhang maiharap kay Emelita dahil nakita ko sa kanya ang kamiserablihan ng itsura niya, bunga ng nagawa kong malaking kasalanan. Nagdesisyon ang mga magulang ni Emelita na dalhin nila ito pabalik sa Amerika at doon na lang daw ito manganak para na rin daw makaiwas sa kahihiyan. Kinausap ko si Emelita at pinigilan ko siyang huwag lumayo sa akin dahil siya talaga ang totoo kong mahal, Madam L. Umiyak lang siya at nagbiling na huwag ko na lang daw pabayaan ang pinsan niyang si Marta. Panagutan ko na lang daw ito at alagaan. Nakaalis na patungong Amerika sila Emelita at ang kanyang mga magulang. Gumuho ang lahat sa akin, Madam L, dahil di ko na makikita pa ang mahal kong si Emelita. Ipinanganak ni Marta ang panganay namin na si Benjamin at nasundan ito ng isang babae pa na si Susan. Sa pagsasama namin ni Marta, Madam L, tanging si Emelita lang talaga ang mahal ko at alam mismo ito ni Marta. Balitaan ko na lang na babae pala ang naging anak namin ni Emelita at hindi na rin daw ito nag-asawa pa. Siguro, ako pa rin ang mahal niya, kaya galit ako sa sarili ko, Madam L, dahil ako ang sumira sa sumpaan namin dalawa. Nawalan na ako ng gana sa buhay dahil pinagbabawalan na ako ni Lola na magtungo sa lumang bahay nila Emelita. Lagi na lang akong nakamukmok sa kwarto, Madam L, at bihira na lang akong lumabas. Sumapit ang birthday ni Kuya at may pinakilala siyang babae sa amin ni Lola. Nililigawan pa lang daw niya. Okay na rin ako kahit nagluluksa, basta makita ko lang din masaya ang kuya ko. Di pa rin mawaglit sa aking isip si Emelita. Sa bawat pagtulog ko, umaasa akong managinip ulit sa kanya para mabawasan man lang kahit papano ang pangungulila ko sa kanya. Pumupuslit pa rin ako sa lumang bahay at natutulog doon sa kwartong paborito kong tulugan. At sa madalas kong pagpunta doon, nakita ko ang mga sulat noon ni Emelita para kay Lolo Mauricio. At sa tuwing binabasa ko ito, akaramdam ko, bumalik ako nung kapanahunan din nila. Di ko alam, Madam L, kung bakit naramdaman ko din ang naramdaman ni Lolo noon
kay Emelita. At sa birthday ni Kuya, dala ng alak, pinagtapat ni Lola sa akin ang lahat ng mga nakaraan nilang tatlo ni Lolo Mauricio at ni Lola Emelita. Si Lola daw ang dahilan kung bakit di nagkatuluyan si Lolo at si Lola Emelita dahil sa ginawa noon ni Lola Marta na pagtukso kay Lolo. Nagsakripisyo daw ng husto si Lola Emelita sa Amerika. Nagparaya para lang mapanagutan si Lola Marta sa pagkabuntis niya kay Lolo Mauricio. Sa pagsasama nila Lolo at Lola, hindi naging masaya si Lolo sa piling ni Lola dahil tanging si Lola Emelita lang daw ang mahal neto. Naging malungkutin na daw ito at hindi na iniisipan pang mag-asawa pa. Pinalaki na lang ang naging anak nila ni Lolo Mauricio at nung nagkasakit daw ito, si Lolo pa din ang hanap-hanap nito. Hanggang sa huling hininga ni Lola Emelita, si Lolo Mauricio ang hinahanap, gustong makita nito. At nang mabalitaan ito ni Lolo Mauricio, naging mas malungkutin na din daw ito na nauwi sa pagkasakit hanggang sa mamatay na rin ito. Sinisisi ni Lola ang sarili niya hanggang sa pagtanda niya. Nagmahal lang naman daw siya pero hindi niya akalain na makasira siya ng isang relasyon na nabuo dahil sa tunay na pagmamahal. Fiesta sa ikatlong baryo na sumunod sa baryo namin Madam El at sinama ako ni Kuya para manood ng Lega dahil sa buwan ng Mayo dito sa Bohol, sunod-sunod ang fiesta. Nanlaki ang mga mata ko dahil ang isa sa mga muse sa isang team ay kamukhang kamukha ni Emelita at nakatingin din ito sa akin. Pinsan pala na nililigawan ni Kuya ang kamukha ni Emelita, kaya di ako nagdalawang isip na lapitan ito at makipagkilala sa kanya. Sa madaling salita, naging kami na ni Emily at sinabi niya sa akin na ako daw ang lalaking madalas na nakikita niya sa kanyang panaginip. Nung minsan dinala ko si Emily sa lumang bahay nila Lola Emelita, nanlaki ang mga mata niya dahil nakita na din daw niya ito sa kanyang panaginip. Masalimuot man ang aming kwento, Madam El, pero totoo nga siguro ang reincarnation at yun siguro ang nangyari sa amin. Kami ni Emily ang nagtuloy sa naudlot na pagmamahalan nila noon ni Lola Emelita at Lolo Mauricio. Simula nung kinasal kami ni Emily, parehas na kaming hindi na nananaginip tungkol sa lumang bahay at kay Lola Emelita mismo. Thank you so much, Madam El, sa pagbasa ng aming kwento ni Emily at ni Lola Emelita. Hanggang dito na lang. More power to you and God bless.